Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Cheska Managaysay. Shoutout kay Marcos Evangelista. Shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Gawin niya lahat upang sa kanya lang tumuon ang pansin ni Sophie. Nung una ayaw gawin ito ni Yui. Ayaw niya tulungan si Charlie. Ngunit nang mapansin ito ni Master Ken, ito ay nagsalita. Si Sophie ay nasa panganib, kailangan mo bilasan Yui. Sabi ni Master Ken. Nagtataka si Yui sa mga sinasabi ni Master Ken at agad ito sumunod sa utos at pinagana niya ang kanyang spiritual na lakas. Nang hindi napapansin ni Sophie ang mga dahon ay gumawa ng mga salita malapit kay Charlie. Agad na uunawaan ni Charlie ang mga salita na nabasa niya sa mga dahon. Kaya ito ay gumawa ng mapanlinlang gawain. Nang mabasa ni Charlie ang mga salita na binuo ng mga dahon sa pamamagitan ng kakayahan ni Yui, nakaisip ito ng isang maparaan na gawain. Patuloy na nagmamakaawa si Charlie. Binibini, nagmamakaawa na ako sa iyo. Kung ano man ang nagawa ko sa iyo, patawarin mo na ako. Nang marinig ito ni Sophie, agad itong nagsalita. Anong karapatan mong humingi ng kapatawaran sa akin? Napakalaki ng kasalanan ng iyong ginawa sa amin mga lahing mangkukulam na elf at lalo na sa aking lola. Sigaw ni Sophie kay Charlie. Nang marinig ito ni Charlie, ang kanyang puso ay sobrang natakot, at hindi niya ito inintindi dahil alam niya na may plano si Master Ken upang napahinto ang babae na ito. Ngunit nang marinig ito ni Master Ken, agad ito nagulat. At nagsabi, ano ang ginawa ni Charlie sa lugar ng mga mangkukulam na elf at lalo na kay matandang Loss? Sabi ni Master Ken sa mahinang boses. Ngunit ito ay naririnig ni Yui sa kanyang tabi. Maya-maya, nagsalita si Yui. Master Ken, yun nga sana ang sasabihin ko sa inyo bago nyo ipagawa sa akin, ang mga salita na nais nyong iparating kay Charlie gamit ang aking kakayahan. Nang marinig ito ni Master Ken, siya ay litong-lito. Yui, sige na, sabihin mo na agad sa akin kung ano ang nangyari, bakit ganto na nga lang ang galit ni Sophie kay Charlie. Sabi ni Master Ken nang may kuryosidad na tono. Nagsalita si Yui. Master Ken, ang pangyayari sa lugar ng mga mangkukulam na elf ay kagagawan ni Charlie, lalo na nang malagay si matandang Loss sa kapahamakan. Ano? Gulat na gulat si Master Ken sa kanyang narinig. Paanong si Charlie ang may gawa ng lahat ng iyon? Ano ang kanyang dahilan, bakit niya ito nagawa? Tanong ni Master Ken. Nang magsisalita na ulit si Yui, si Sophie ay nagpasya maglabas ng isang bow, at pinakawalan agad nito ang arrow mula sa bow. Tumama ang arrow sa balikat ni Charlie at ito ay sumigaw. Ha! Nang makita ni Sophie na saktan si Charlie, ito ay tumawa. Nais sana kitang patayin agad, ngunit sa lahat ng ginawa mo sa aming lugar at sa aking pinakamamahal na lola, papahirapan mo na kita, at ipaparamdam ko sa iyo ang nakakatakot na kamatayan, sabi ni Sophie ng malakas. Nagmakaawa ulit si Charlie kay Sophie. Binibini, nagmamakaawa ako, patawarin mo na ako sa nagawa ko sa iyong lola, at sa inyong lugar ng mga mangkukulam. Humihingi ako ng kapatawaran, sana pagbigyan mo ako sa aking hiling. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay tumawa ulit. Haha, ngayon nagmamakaawa ka sa akin. Naisip mo ba ang aking lola na maaari siyang mamatay sa ginawa mo? At anong dahilan mo, bakit mo nagawa ang ganun mga bagay sa aking lola at ikaw ay nagnakaw pa ng iilang mga gamot sa sagradong pagawaan? Ni walang ginagawa sa inyo o lalo na sa iyo ang aming mga lahing mangkukulam. Lagi namin inuuna ang inyong kapakanan, ngunit ikaw ay isang lapos-tanganan na gumawa ng napakalaking kasalanan sa amin. Pinakawalan ulit ni Sophie ang arrow sa bow at ito ay tumama sa binti ni Charlie.
Sumigaw ulit si Charlie. Tama na. Nagmamakaawa na ako. Tulungan niyo ako, papatayin ako ng babaeng ito. Umiiyak si Charlie nang walang luha sa mga oras na ito. Oo, hirap na si Charlie sa kanyang nararanasan ngayon. Ngunit tinitiis pa rin nito ang sakit upang malagay pa rin sa focus ang pansin ni Sophie sa kanya. Maya-maya ang mga mag-aaral na elf ay hindi na nakatiis ang mga ito at ito ay sumigaw. Ikaw Charlie, napakawalang hiya mo talaga, isa kang kahihiyan sa lahi ng mga elf. Nagawa mo ang mga bagay na iyon sa pinuno ng mga mangkukulam na elf, na walang iniisip kung hindi tayo ay maging ligtas sa araw-araw na dumaan. Napakalaking halaga sa atin ng mga mangkukulam na elf, dahil sa kanila hanggang ngayon ay nasa mabuti pa rin tayo. Katayuan. Hindi dahil hindi tayo sinasalakay ng mga iba't ibang nilalang. Nasa maayos tayong sitwasyon ngayon dahil sila ang nagbibigay ng mga gamot at elixir na ating ginagamit kapag tayo ay nakakaranas ng sakuna sa ating nasasakupan, ang mga sakit na malala ay ating naaagapan ng dahil sa kanila. Wala ka talagang puso Charlie, tama nga ang kamatayan na parusa sa iyo. Sigaw ng mga mag-aaral na elf. Nang marinig ito ni Charlie ang puso nito ay sobrang nagalit. At ito ay sumigaw. Anong karapatan nyo para sabihin sa aking ang ganyan mga salita, mga walang kwentang elf? Ngayon nakikita nyo ako na nasa panganib na sitwasyon kaya kayang-kaya nyo nang sabihin ang mga yan. Mga walang kwentang at mahihinang elf. Sigaw ni Charlie. Oo, hindi nila kayang sabihin noon ang kanila nais sabihin kay Charlie, dahil ito ay mga takot talaga kay Charlie ngunit ngayon si Charlie ay walang kakayahan upang sila ay gantihan nito, at nang malaman nila ang ginawa nito kay matandang Loss. Labis na galit ang mga ito. Dahil para sa kanila ang mga mangkukulam na elf ay isa sa mga pinakamahalagang nilalang sa lahi nila. Kung mawawala ang mga ito, wala nang mag-aalaga sa kanila kalusugan, wala nang gagawa ng mga gamot at elixir na kanilang ginagamit kung kinakailangan. Nang marinig ito ni Sophie pinakawalan niya ulit ang arrow sa kanyang kalasag, at ito ay tumama ulit sa balikat ni Charlie, sumigaw sa sakit si Charlie. Ngunit, ang arrow na ito ay walang tinataglay na spiritual kaya nakakaya pa ni Charlie tiisin ang sakit na nagmamula sa arrow kapag ito ay tumatama sa kanya. Dahil nais ni Sophie na pahirapan muna itong si Charlie nang maranasan niya ang sakit, nang kanyang maramdaman nung nakita niya si matandang Loss ay nasa panganib na sitwasyon. Nang marinig ito ng mga mag-aaral, napuno ng galit ang kanilang mga puso. Sa ganyan mong kalagayan nagagawa mo parent kami katsayain. Naglakad ang mga mag-aaral patungo kay Charlie na para bang may gagawin itong hindi maganda kay Charlie. Nang makita ni Charlie ang galaw ng mga mag-aaral, labis itong natakot at sumigaw. Ano ang gagawin niyo mga walang kwentang elf? Huwag niyong subukan na ako ay lapitan, mamatay kayong lahat. Sigaw ni Charlie nang may galit na tono. Nang marinig ito ni Sophie ito ay nagsalita. Masyado ka talagang mayabang at bastos. Paano ka nabuhay sa daigdig na ito? Pinakawalan ulit ni Sophie ang arrow at ito ay tumama sa kanyang palad, dahil nang makita ni Charlie na pinakawalan na naman ni Sophie ang arrow, ito ay kanyang hinarang ng palad. Tama na, nagmamakaawa na ako, Master Ken tulungan mo ako, sigaw ni Charlie. Naririnig ni Master Ken ang paghingi ng tulong ni Charlie. Ngunit mas pinili niya itong hayaan. Dahil sa ginawa ni Charlie sa lugar ng mangkukulam na elf, at lalo na nilagay ni Charlie ang matandang Loss sa kapahamakan, at ito ay nalaman ni Master Ken, ang puso ni Master Ken para kay Charlie ay tila ba nawala na ito ng pake. Hindi ko akalain na magagawa mo ang mga bagay na iyon Charlie. Bakit mo nagawa iyon? Ang sarili mong lahi at nagbibigay sa atin ng kasaganahan na tinatamasa ngayon dahil sa mga elixir at gamot na kanilang ginagawa ay nagawa mo itong gawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sabi ni Master Ken at ito ay tumalikod kay Charlie. Master Ken, nang marinig ito ni Charlie ito ay bumubos ang luha at alam niya na sa kanyang sarili na siya ay wala ng karapatan sa kanilang lugar ng mga elf, dahil ang master ng mga elf na ang tumalikod sa kanya. Nang marinig ito ng mga mag-aaral nagpatuloy ulit sila sa paglalakad, at sinabi nila na ikaw Charlie, para kang isang aso na wala na sa katunuan na ang sarili mong amo ay kayang-kaya mo kagatin ng walang pag-aalinlangan. Nagawa mo sa kalahi mo ang mga ganun pangyayari, ano pa ang karapatan mo upang mabuhay sa mundong ito, sabi ng mga mag-aaral ng pasigaw. Nang malapit na sila kay Sophie, agad napansin ni Sophie ang mga ito. Kayo, ano ang ginagawa nyo?
Tanong ni Sophie sa nakakatakot na tono. Nang mapansin nila ang nakakatakot na tingin ni Sophie, agad silang huminto. At ang mga ito ay hindi nakapagsalita. Maya-maya may isang mag-aaral ang nagsalita. Binibini po ni matandang Los. Nais sana namin kami na ang magparusa sa lalaki na iyan, nais namin siyang parusahan sa lahat ng ginawa niya sa amin noon pa man na pangbabyuli. Na kahit na wala kaming ginagawa, kami ay ginagawa ng masama nitong si Charlie at kahit anong pagmamakaawa namin natigilan niya na kami, patuloy pa rin ito sa pananakit sa amin. Nakikiusap kami binibini, hayaan mo na kami kung maaari lang. Nang marinig ito ni Charlie, nais nito maglaho na lang ng parang bula, pinagkaitan na ako ng langit, ganti na ba ito sa lahat ng aking ginawa, bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Tumingin ito ulit kay Master Ken at si Master Ken ay pilit itong hindi pinapansin. Nais sana pigilan ni Master Ken ang mga mag-aaral na ito, ngunit napansin niya dahil sa mga mag-aaral na ito. Medyo bumalik ang ulirat ni Sophie, ngunit ang masamang aura na pumapalibot sa katawan ni Sophie ay patuloy pa rin nanatili. Ngunit alam ni Master Ken kung magpapatuloy ito, maaari huminahon si Sophie at maalis ang masamang spiritual sa kanyang katawan. Labis na nag-aalala si Master Ken, kung abutan ng mga matatandang elf si Sophie, na ganun kalagayan, maaari siyang magaya sa prinsesa ng mga mangkukulam na elf na kanyang ina. Maaari din siyang makulong, at kapag ito pa ay nalaman ng hari ng mga demonyo na buhay ang kanyang anak. Malaking problema ang kakaharapin nila, dahil kahit may taglay na lakas ang mga elf, hindi pa rin ito sapat upang matalo ang lahi ng mga demonyo. Alam ni Master Ken na hindi hahayaan ng haring demonyo na nakulong o masaktan ang kanyang anak pag ito ay kanyang nalaman, sa tagal ng panahon bago nagpakita ang anak ng prinsesa ng mga mangkukulam at anak ng haring demonyo. Nakakatiyak si Master Ken na nasa sabik na din ang haring demonyo na makita at makasama ang kanyang anak. Lalo na ang pambihirang lakas ni Sophie ay walang makakatumbas nito kung ang lahi lang ng mga elf ang haharap dito. Napakalakas talaga ng mga lahi ng demonyo. Maya-maya nang mapansin ni Sophie ang mga muka ng mga mag-aaral, at marinig nito ang pakiusap ng mga ta. Ang tinataglay na masamang spiritual na pumapalibot sa katawan ni Sophie ay unti-unting humihina at nawawala. Laking gulat ni Master Ken sa kanyang nakikita at naramdaman. Sabi ko na dahil sa tulong ng mga mag-aaral na ito si Sophie ay hihinahon. At sa oras na ito ay huminahon. Mawawala ang galit nito sa kanyang puso at ang masamang spiritual sa kanyang katawan ito ay magtatago ulit. Ngumiti si Master Ken, at ganon din si Yui. Master Ken, nakikita mo ba at nararamdaman? Sabi ni Yui nang masaya. Ngumiti si Master Ken at sinabi, Oo Yui, mabuti naman sa tulong nila na bitawan ni Sophie ang galit sa kanyang puso kay Charlie. Oo, kanina lang nang makiusap ang mga mag-aaral kay Sophie. Pumasok sa isip ni Sophie na hindi lang pala siya ang dapat magalit ng husto kay Charlie. Oo, napakalaking kasalanan ng ginawa nito sa kanila lalo na sa matandang Los na kanyang lola. Ngunit may iba palang nakakaramdam nito sa bawat araw na nagdadaan, naisip ng mga mag-aaral na ito, kung kailan darating ang araw kung paano sila makakaganti sa lahat ng ginawa ni Charlie sa kanila. Kaya naisip ni Sophie na hayaan na lang ang mga mag-aaral na ito ang humatol kay Charlie. Kaya ang galit nito sa kanyang puso ay nawala. Kasabay nito naglaho din ang masamang spiritual sa kanya. Maya-maya, nagsalita si Sophie, kung ganon, kayo na ang bahala sa lalaki na iyan. Sabi ni Sophie, nang makita ni Yui, na huminahon na si Sophie ito ay mabilis tumakbo at yamakap kay Sophie. Sophie, tinakat mo ako ng lubos. Akala ko hindi ka na babalik sa dating ikaw. Huwag mo na ulit-ulitin o subukan palabasan ang ganon mong tinataglay na spiritual. Please Sophie, ako ay natatakot na baka mawala ka sa amin. Sabi ni Yui nang nag-aalala. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!